Magandang umaga po sa ating lahat. Sige po, tayo po ay makaupo. Yan po. Iyan. Sige po, meron po tayong exercise na gagawin. Alam niyo po yung breathing exercise? Ang paghinga. Ayan. Minsan nakakalimutan ba nating huminga na? Ayan. Sige po, parang physical exercise lang po. Tapos, bumilang po tayo ng hanggang 10 lang kasi supposed to be hanggang 100. No? Yung paghinga. Sige po, Pag sinabi ko pong inhale, inhale po tayo, no? Mupo tayo ng maayos. Ayan po. Sige po. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Last na po. Inhale. Exhale. Sige po. Siyempre, magpatuloy pa rin po tayong huminga. Huwag mo kayo hihinto sa paghinga. Ayan po. Yan po yung mga ginagawa po natin kapag meron po tayong minsan ay nagugulumihanan. Di ba? Minsan ay tayo po ay galit. Di ba? Sinasabi natin, teka muna, huminga ng malalim. Kung minsan tayo ay ninenervyos. Di ba? Hindi natin alam kung ano gagawin. Nararatel tayo. Diba? Nagpapanik tayo. Diba? So, gulong-gulo ka na ba? So, pumapayapa ka. Diba? Sabi nga nun, kalma. Kalma lang. Ayan. So, meron po kaming brother dito na kalmang-kalmado. No? Sa gitna ng kanyang mga problema, kalmado pa rin. Diba? Dahil po, sinabi po sa atin, no? Ito po ay isang utos sa atin. At, fruit of the Spirit po, isa sa mga fruit of the Spirit po ang kapayapaan, ang peace. Hindi po ba? Mga nakalipas, ano po ba? Sa Galatians 5:22? Tama? So, the fruit of the Spirit is love, joy, peace. Diba? Sa pangatlo pa lang po tayo. Sa Filipos 4:6-7, so sabi po dito, mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos, mapalad ang kanyang ibinukod. Sa Philippians 4:6-7 po. So sabi dito sa English, be anxious for nothing. Medyo nagkamali po ng konti. Okay po. So, sabi po doon sa ating Bible, sa Philippians 4:7. Yan. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay maiingat ng iyong mga puso. Mag-iingat ng iyong puso at ng iyong pag-iisip kay Kristo Jesus. Alalahanin po natin na kung minsan, nakakaranas po tayo ng kagulumihanan o naguguluhan. No? Pero minsan nasasabi natin na, ay, kaya ko yan. Pero sa totoo lang, hindi rin po natin kaya. Diba? Sa ngayon po, marami pong problema patungkol po sa mental health. Diba? Minsan ang tahimik, ang tahimik niya, peaceful. Pero hindi mo alam kung peaceful nga ba o gulong-gulo ang kanyang isip. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Diba? So ito, isa pong fruit of the Spirit po sa atin. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving. Let your request be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your heart and mind through Christ Jesus. Babantayan po natin ang ating heart at ang ating isip. Ayan. Meron lamang pong isang kwento na nangyari po, na kalunos-lunos, na nangyari sa Old Testament.
Sa pagbagsak ni Adan sa kasalanan, ang sangkatauhan ay nawalan na ng kapayapaan. So makikita natin na the first crime happened during the time of Adam and Eve. Okay, pinatay ni Cain si Abel. Imagine parang pinatay niya ang kalahati ng populasyon ng sandaigdigan na kung saan dapat meron pang mga lahi ang manggagaling kay Abel. Since the fall of Adam, our souls and our world have had to work at having peace. Sin and Satan work to kill, steal, and destroy anything godly and good, and peace is one of those. Okay? So alam ni Satanas kung paano po tayo titirahin, kung paano po tayo sisirain, no? Ang sinisira niya ngayon ay ang peace of mind po natin. 'Di ba? Pansinin po ninyo sa atin pa lang. Sabi ko nga nung binigay ni pastor sa akin tong lesson na to, and sabi ko, nananadya ka ba? Sabi ko, bakit? Talaga naman para sa'yo yan. Hindi ko alam na di ba? So, minsan po, dumarating po ang panahon na talagang gulong-gulo po tayo. Di ba? So, sabi ko, akin to. Sige, ariin ko, akin to. Di ba? Kasi pag hindi mo inako ang mga weaknesses mo, di ka mag-grow. No? Di ka tatangkad ng ganito. Joke lang. Hindi ka magmamature. Di ba? Pag hindi mo tinanggap ang mga kahinaan mo. Kasi once na tinanggap mo ang kahinaan mo, that's the time na lalakas ka. Di ba? Pero wag naman yung araw-araw na sasabihin mo sa sarili mo na talo ako. Dahil meron po tayong Diyos, no? Na nagsasabi, hindi ka talunan. Diba? Kaya napaka-importante po ng devotion sa atin Ang salita ng Diyos ang mag-i-inspire sa atin araw-araw. Naniniwala po ba kayo doon? Ayan. Pag hindi ka na nagpipray, hindi ka na nagbabasa ng Bible, talunan ka. Pero kapag nagpipray ka at nagde-devotion ka pa, diba? At nagfa-fasting ka pa, no? Sumusunod ka sa Lord at maging sensitive ka sa Holy Spirit kung ano ang sasabihin niya. No? That's the time that you are trusting God. Diba? Okay po. Sa Galatians 5:22-24, magandang balita. Ito po sabi natin, sabi ko kanina, isa sa mga bunga ng Espiritu. Okay? Ito ay ebidensya na natanggap na natin ng Panginoon sa buhay natin at natanggap natin ang Espiritu ng Diyos. Kasi package po yan Hindi niyo po ba alam? Na kung tinanggap mo ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas mo, sinurrender mo sa Kanya ang lahat-lahat sa Kanya. Okay? So God will fill you with His Holy Spirit. At ito po yung mga bunga na makikita sa buhay natin kapag tayo po ay tumanggap na sa Panginoon at tayo po ay nag-surrender sa Kanya. Isa ito, kapayapaan. At pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ganito. At ipinako na sa krus, dito pala sa akin, ng mga makikipag-isa kay Kristo Jesus, ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Okay po. So from the loss of eternal peace, losing external peace soon manifested itself. Okay? Kailangan pala, para magkaroon ka ng peace sa labas, matatanggap mo yung kaaway, mamahalin mo yung kaaway, kaya ba? Pag nakita mo yung nakautang sa'yo, talagang sumalubong pa. Diba?
Meron ka pa kayang kapayapaan sa sarili mo? O meron bang papasok sa isip mo, ano ba naman to? Hindi man lang kayang magbayad ng kanyang utang sa akin. Meron ka bang kapayapaan na sagutin siya ng maganda, hindi man lang maniningil? Kukumustahin mo. Pangalawa na yung kanyang utang. Di ba masakit sa loob mo na salubungin siya? Oh, di ba? Minsan ganun eh. Mapayapa ba ang iyong kaisipan pag nakakasalubong mo siya? Mahirap yun, di ba? Kailangan mo ng kapayapaan mula sa loob bago mo ilabas eh. Di ba? Kailangan muna may kapayapaan ka na galing sa Diyos. Oo. Kasi kapag wala kang kapayapaan, baka paglampas niya, nasa bunutan mo na siya. Okay. So, sabi dito, no? And it didn't take long at all for sin to produce the opposite of peace. Now, ano po ang kapayapaan? Siyempre, number 1, absence of chaos or war. Walang gera. Diba? Pangalawa, peace as a right relationship with God or with Christ. Okay? Yung relationship mo sa Diyos. Okay, right relationship. Sabi yun ito, no? Right relationship. Kasi meron pong hindi magandang relationship. Okay? Peace as a good relationship among people. Kung may good relationship ka sa Diyos, meron ka ding good relationship sa kapwa mo. No? Sabi ko nga, ito po yung nilesson ko. Ito ay isa sa mga elemento ng kabutihang panlahat. No? Ang kapayapaan. No? Pang-apat, peace as an individual virtue or state that is tranquility or serenity. Okay? Yung bang pumunta ka sa isang lugar, mag-isa ka lang, at nakita mo ang kagandahan ng lalo na sa Butuan, no, Nanay Del. Nakita mo ang kagandahan ng lugar, no? Masasabi mo, ay, ang ganda. No? Ganda ng lugar. Ang payapa. Kahit maingay ang dagat, pero sabi mo, ang tahimik. No? Tahimik naman ang dagat. Ganon po yung dapat maranasan po natin. Ang gulo ng buhay mo, pero sasabihin mo, ang payapa ng buhay ko. No? Para ang hirap po yatang sabihin yun. Meron pong Gregong salita. Sabi ho nito na irene. E-I-R-E-N-E. Ito po yung Griego ng kapayapaan. Irene. Ayun. Bakit kaya kapayapaan yung Reni? Ayan. So, ang tunay na kapayapaan ay binanggit ni Pablo sa mga taga-Galacia. Na ang tunay na kapayapaan ay ang pagkaalam na ang Panginoon ng sansinukob ay nasa iyong tabi. Kasama ka ng Diyos. No? At nagpapahinga. Wow. Okay? Alam mo na ang Diyos ay kasama mo. Kapag ang Diyos ay kasama mo, hindi lang po yun eh. Nung tinanggap mo ang Panginoon, ipinasok mo pa sa puso mo. 'Di ba? Etong puso kasi minsan, changeable eh. Kaya dapat ilagay natin ng Diyos sa puso natin para maging stable ang buhay po natin, ang puso natin. Okay? Sa isip naman, ang isip kasi masyadong mayabang. No? Kasi ang isip nasa taas, matalino. Kaya dapat ilagay natin ang
Panginoon sa isip natin para marunong tayong magpakumbaba. No? Pag ang Diyos ay nasa isipan po natin. How much more kapag ang Diyos na ang talagang naghahari sa buhay mo. Okay? So sabi dito, ito ay hindi lamang alam, ngunit ito rin ay sinasabuhay. Ang kapayapaan ay nakaupo sa kaginhawaan at alam na ng Diyos na nasa tabi mo, kahit ano pa ang mangyari. Ano pong ibig sabihin nito? Ito po ay isang malalim at banal na kaloob na nagmumula sa puso ng Diyos. Do you want to search the heart of God? Gusto po bang hanapin ang puso ng Diyos? Okay? Dapat meron po kayong kapayapaan. No? Ito ay higit pa sa simpleng katahimikan. Sabi ko nga kanina, ang tahitahimik mo, peaceful ka talaga. Maya-maya, nagurimentado. Peaceful pa kaya yun? Ibig sabihin, gulong-gulo pala yung isip niya. Hindi po yun ang tunay na kapayapaan. Ang kapayapaan po ay alam mo na ang Diyos ay nasa iyo, nasa tabi mo. Siya ang pagkakatiwalaan mo ng iyong buhay, ano man ang mangyari sa buhay mo, no? Dahil kasama mo ang Diyos. No? Kay Moises, sabi niya, hindi na lang ako pupunta o lalayo kung hindi kita kasama. O, di ba? Ganun po sana ang ating attitude. Sa mga problema na dumarating sa buhay po natin araw-araw, no? Wala kang pera, wala kang isasaing. Kalmado ka pa ba? Andyan yung mga anak mo nang gugulo sa'yo. Kalmado ka pa ba? Kinukulit ka. Baon mama, baon dito. Wala kang maibigyan na baon. Kalmado ka pa ba? Teka anak, teka lang, peace. Tapos magkukwento ka ngayon sa mga anak mo. Alam mo, nung araw, anak, ang ginagawa namin, naglalakad kami. No? Ganito na lang, maaga ka na lang bukas, maglakad ka. No? Sino yung nakaranas ng ganon? Walang baon, naglakad. Ayan po. Di ba minsan tinitiis po natin ang hirap. Pero alam nyo po, ngayong asensado na kayo, meron na kayong ikukwento. O, di ba? Yung pala ang dating nun may ikwento. Okay. Ang kapayapaan sa Biblia ay nakahulugan na isang malalim na banal at kaloob na nagmumula sa puso ng Diyos. Ito ay higit pa sa simpleng katahimikan. Ito ay kabuuan at kaganapan na nagmumula sa tamang relasyon sa Diyos. Kaya at sa kapwa. Ang Biblia ay nagsasalita ng kapayapaan bilang bunga ng Espiritu, isang pagpapala na lampas sa lahat ng pagkaunawa ng tao at isang tawag para sa bawat mananampalataya. Okay? Sa awit 34:14, sabi po dito, hanapin ang kapayapaan, no? At sundan ito. Pinapaalala sa atin ng kasulatan na ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang sa Diyos. Ayan. Kapag binuksan natin ang ating mga puso sa kanyang kapayapaan, tayo ay pinalalakas upang maging tagapamayapa sa isang mundong labis na nangangailangan ng kagalingan at pagkakasundo. Tanggapin natin ang banal na kapayapaan ito at hayaang ito ang gumabay sa ating buhay upang ating may pakitang pag-ibig ng Diyos at maipasa ang kanyang kapayapaan sa iba. Sabi nga nun, you cannot give what you don't have. Kung wala kang kapayapaan, no, at nagsasabi ka ng kapayapaan, parang wala kang naibibigay sa kanya. Wala kang naitutulong. Kaya sabi ko nga sa asawa ko, parang akin to. Pero alam niyo po,
bilang pagtuturo sa akin na kailangan pumayapa ako, kalmado ako. No? Sabi ko sa Lord, Lord, bahala ka na. Yan naman ay banal mong espiritu. Okay? Ito po ay regalo ng Diyos sa atin. No? Ang kapayapaan. Tanggapin lang po natin ang kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon. Okay po. So faith make us in peace with God. Yung pananampalataya po natin, no? Ay magbibigay ng kapayapaan. Ang pananampalataya sa Diyos, tayo ay dinala sa kapayapaan kasama ang Diyos. Alam niyo po ba na kasama niyo ang Diyos at sa anumang gagawin ninyo. Kaya mag-ingat po kayo. No? Kung kasama niyo na ang Diyos, mag-ingat po kayo sa pagkakasala. Ibig sabihin, sa anumang sulok ng mundo kayo pupulutin, nandun ang Diyos. Diba? Nasa ng Diyos? Nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, nasa ilalim ng dagat, saan man siya. Kaya kumbaga ang pagkakasala, wala kang maitatago sa Diyos. Okay? Kasi kung nagkasala ka, wala kang kapayapaan. Lalo na yung mga kasalanang itinatago natin. No? Kaya ang dapat na gawin ay surrender mo lahat sa Diyos ang kasalanan mo. Kasi wala kang maitatago sa Diyos. Minsan ito pa yung kasing nagiging hadlang sa atin, yung kasalanan nating itinatago, magpakatotoo tayo. No? Pasensya na, ito po yung sinasabi ng banal na Espiritu. Magpakatotoo po tayo. Minsan ito yung nagsasabi sa atin, bakit ganun? No? Kristiyano na ako pero nagugulumihanan pa ako. Baka meron pang hidden sin sa atin. Okay? So ibigay mo na lahat. Wala tayong may tatago. May minahal ka na hindi kalooban ng Panginoon, no? Pero mahal mo siya dahil gustong-gusto mo siya, pero hindi 'yun ang kalooban ng Panginoon, no? Pero ano ba sinasabi ng banal na Espiritu sa iyo? I-break mo siya. No? Kaya anong gagawin mo? Sino susundin mo? Yung kalooban mo o kalooban ng Panginoon? Okay? Dahil alam ng Diyos ang mangyayari sa iyo. Baka sa mga susunod na mga panahon, di mo pakilala yung tao na yon, sampal sarado ka. Hindi naman bugbog sarado no? Okay? Sampal sarado, sabunutang sarado ka. Iniiwas ka lang ng Panginoon kung saan anong mangyayari sa iyo. Mahal ka ng Diyos. No? Ang Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan sa atin. Okay? Kaya dapat natin pong sumunod sa Kanya. Bago nating maranasan ang hindi po natin magugulo ang ating buhay. Okay po. God's peace is beyond understanding. Opo, hindi po natin hindi po natin maunawaan kung ano po yung kapayapaan na binibigay ng Diyos. Okay? Ang tunay na kapayapaan ay mahirap maintindihan, ngunit kaya ng bawat isang makamtan. Tama po ba? Sabi dito, Philippians 4:7, and the peace of God, which surpasses all understanding. So, doon mo lang malalaman kapag may kapayapaan ka. No? Bakit kaya iniiwas ako ng Diyos sa danger na to? No? Doon mo lang marirealize na, ay, oo, kaya pala ako pinapabreak sa taong ito, it's because ang dami na pala. Baka ako'y masadlak sa kasalanan. O, diba? Muntik-muntikan na na-inlove ako sa taong ito. O, diba? So, doon mo lang marirealize na ginaguide ka na ng Panginoon sa tamang daan. Makinig ka lang. Maging sensitive ka lang. Hindi lahat ng maganda sa iyong paningin ay maganda sa Diyos.
Hindi lahat ng mabango sa iyo ay mabango sa Diyos. No? Kaya kumonekta lamang po tayo sa ating Panginoon. Para meron in the future, may kapayapaan ka. Ay, salamat. O, diba? Wala kang guilt feelings. Okay? Kasi yung kasalanan magbibigay sa iyo ng guilty pagka-guilty Tama? O. Buti na lang sumunod ako sa Panginoon. No? God's peace is a profound gift that transcends any situation. Trust in Him. And He will calm your heart and mind even in the midst of life storm. Okay, pasensya na, hindi ho natin maintindihan ang kapayapaan, ha? Pero kapag tayo po ay nasa Diyos, ang kapayapaan po ay mararanasan natin. May problema ka sa pera? Kaya nga nagkakaroon ka ng problema sa pera dahil sabi ng Diyos, the Lord will supply all your needs according to His riches in Christ Jesus. Pagkatiwalaan mo, ito po'y proven and tested na. Wala kami ni 5 noong panahon ng DBBS. Pero alam niyo po, nag-pray kami at yun po yung tema natin, Lord, hindi ka nagpapabaya. The Lord will supply all our needs. 1 week. Sustained lahat. May sobra pa. Diba? Yun po yung milagro ng Diyos. Through unity. Nag-unite po ang lahat. Na-convict po ang lahat na magbigay. Yun po ay gawa ng Diyos, hindi po gawa ng tao. Diba? Dahil mahal nila, sabi nga nun, Lord, mahal mo yung mga bata, hindi mo sila pababayaan. That's my prayer. Okay, sabi nyo dito, Christ is our peace. Ang tunay na kapayapaan ay si Kristo naghahari sa ating puso at buhay. For He Himself is our peace, who has made the two groups one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility. Sa Epeso 2:14, sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan. Dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at mga Hintil sa pamamagitan ng kanyang katawan. Giniba niya ang mga pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Through Christ, we are united as one. Tama po. His sacrifice breaks down barriers and fosters peace among all people. Okay? Encouraging us to live in harmony. Kailangan po may harmony. Kapag wala pong unity kasi, walang kapayapaan. Tama po ba? Oh. Yun po yung manifestation na may kapayapaan sa inyo. Kung meron po kayong unity. Kaya mula sa nakakapagkalma ng mga salita ni Jesus. Sabi ho dito, 1:14-27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Okay po. So, iniwan na po sa atin. It's up to us kung kukunin natin yung iniwan ng Panginoon o hindi. Diba? Iniwan na ng Diyos ang kapayapaan eh. Oh, hindi mo pa ba kukunin? Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa iyo. O, ayan. Binibigay na ng Diyos ang kapayapaan niya. Okay? Si Jesus ang makapagbibigay ng tunay na kapayapaan dahil si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan. Siya po yung source ng kapayapaan. Sa John 14:27, peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Okay po. Yun po. So gusto niyo po bang tumahimik ang iyong buhay? Ay, wag namang ano.
Iba po yung ibig sabihin ng minsan na gusto mo tumahimik ka. Hindi ganun eh. No? Okay, may kapayapaan sa gitna ng mga problema at peace ka pa rin. Lord, andyan naman ang Lord, huwag ka mag-alala. Pero meron po tayong gagawin, hindi lang po tayo uupo. Magpakasipag tayo. Okay? Yun naman ang sabi ng Lord eh. Ang hindi magtatrabaho ay hindi kakain. O, di ba? Tama po? O. Balansehin po natin ang lahat ng bagay para meron po tayong kapayapaan. Pursue peace actively. Ang tunay na kapayapaan ay dapat hinahanap at ipinagpapatuloy. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Romans 12:18. Tayo mga Kristiyano, ang una, kapag meron po tayong kaaway, sige, mag-sorry ka na lang. Swallow your pride. Okay? So meron ako ng isang co-teacher at sinabi ko sa kanya, hinarap ko siya, kahit alam ko na, sabi ko, sorry ah. Kasi pag nag-sorry ka, may kapayapaan na sa'yo. O, di ba? Payapa ka na. Huwag mo nang intindihin yung kalagayan niya. Nag-sorry ka na eh. Di ba? Alisin na yung sama ng loob. Kaya hindi naaalis ang loob eh. Dahil masama, joke lang. Kaya hindi naaalis yung nasa loob dahil sama ng loob talaga. Ilabas mo ang sama ng loob mo. Patawarin mo na siya. Okay? Wala rin mangyayari eh. Ibig sabihin talagang biktima ka ng kalungkutan. Tama? Biktima ka ng kalungkutan pag inaako mo lahat ng kalungkutan sa mundo. Alisin mo yung kalungkutan na yan. Bigay mo sa Lord. Yung takot. Takot kang mag-board exam? Diba? Dahil, talagang dadaanan mo yan. Parang hanging bridge yan. Na yun lang, doon ka lang dadaan papunta sa ibang bundok, kabilang bundok, yung hanging bridge na yun. Unless gagawa ka ng zipline. Paano ka gagawa ng zipline? Dadaan ka pa rin sa bundok na yun para ikabit ang zipline mo. Diba? Talagang dadaanan mo yung mga problema. Pero dumaan ka with grace. Okay? Na parang nagpa-fashion show ka lang sa hanging bridge. You go with the sway of the hanging bridge. Dahil may kapayapaan ka na nagbibigay ang Panginoon lamang. Believing and trusting God. Manalig at magtiwala sa Diyos. God is in control. Tama? Okay. Eto kapag ang problema ay nabigyan ng solusyon, for example, nakabayad ka na ng utang mo. O, diba? Nakabayad ka na may solusyon na, nakabayad ka na ng utang mo. Huwag ka nang babalik sa pag-uutang. Para hindi ka na naman malugmok sa kautangan. Tama? Pag bumalik ka na naman sa utang, another problema yun. Dito yung ating matatalino sa finance. No? Okay? So, kontrolin mo na yung sarili mo. Baka magkaroon ka na naman ng problema dyan. Wala ka na naman peace of mind. I-try mong magtipid. Mag-budget. You live within your means. Yan sabi nga nila, di ba? Pero mahirap talaga. Para magkaroon ka ng peace of mind.
Okay? Iwasan mo na yung pagsusugal. Lamang ngayon, online, nako, ewan ko ba, kadami-daming mga online games, online gaming na nagbibigay ng uy, nanalo ako, pangalawa, wala na. O, diba? Online nga eh. Ang nananalo yung online, hindi ikaw. Tama ba ako? Oh. Pwedeng manipulihin yung computer na hindi ka mananalo. Oh. O, tapos sasabihin nun, ako wala na akong pambili. Okay, nailagay na lahat. Ayan. Next is becoming humble and forgiving. Ito nga po yung sinasabi ko. Magpakumbaba at magpatawad. Kaya dapat, sabi nga ng Lord, di ba, ang kapayapaan sa puso at isip. Okay? Dapat ang kapayapaan ng Diyos ay nasa isip at puso. Marunong kang magpatawad at marunong kang magpakumbaba. Ayan. At kayo'y maging mabait sa isa't isa, mahabagin, nagpapatawaran sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Ephesians 4:32. Ang malaking nakapag-aalis ng kapayapaan ay mga galit, puot, kapaitan, hindi pagpapatawad. So forgiveness is releasing peace in our souls. Ang pagpapakumbaba at pagpapatawad ay malahalagang hakbang para sa pagkamit ng kapayapaan. Kapag natuto tayong magpatawad, pinapalaya natin ang ating sarili mula sa bigat ng galit at pagkamuhi na nagbubukas ng daan para sa tunay na kapayapaan sa ating puso. At ang pangwakas po, okay, beginning to live with Christ. Yan, mamuhay po tayo, no, na may Kristo. And you will live with peace. Para tayo po ay mamuhay ng may kapayapaan. Okay, don't seek trouble first. Okay, don't seek trouble. First, seek God first. Okay, yun eh. Diba sabi ko kanina, dapat, kung ang Panginoon ang siyang source ng kapayapaan, unahin natin ang Panginoon. Okay? Pagsikapan ng kapayapaan sa lahat ng bagay. Kung maaari, ayon sa iyong makakaya. Mamuhay kayong may kapayapaan sa lahat ng tao. Okay. Ito kasi, kung minsan kasi kino-compare natin ang sarili natin sa iba. No? Kaya hindi ka mapayapa dahil sinabi, ay, may bagong bag si Fe. Dapat meron din ako. Oh, diba? O, nainggit ka na. Wala ka ng kapayapaan. Inaway mo na ng mister mo para makabili ka ng bag. Nagtampo ka na. Yan. So never compare your life to others. You have your own life. Yan ang mahirap eh. Sa pagsumikapan mo, magsumikap ka. Diba? Sa Romans 12:18, dito po tayo magtatapos. Sabi, kung maaari ayon sa iyong makakaya, mamuhay kayong may kapayapaan sa lahat ng tao. Ang kapayapaan ay hindi lamang dapat nasa loob natin, kundi kailangan din nating sikapin na ito'y mamayani sa ating paligid sa pamamagitan ng pakikipagkasundo at pagsisikap na mamuhay ng may kapayapaan sa bawat relasyon. Asan ang mister ko dito? Sorry ah. Ayan, hihina ako ng sorry sa kanya. Okay. So minsan kasi kailangan nating sabihin ang salitang sorry. Huwag kang magdabog. Sige, sorry. O, di ba? Hindi ganon. Ayan.
Dadabog pa, magsusorry na. Sa pamamagitan ng pakipagkasundo at pagsisikap na mamuhay ng may kapayapaan sa bawat relasyon, maaari nating may taguyod ang pagkakaisa at pagkakaunawaan sa ating komunidad. Tayo ay mga Kristiyanong Pinoy. Diba? So, dapat makita po sa atin ang kapayapaan ng Diyos. Pero pag hindi po makita ang kapayapaan ng Diyos, ang ibig sabihin, wala ang Diyos sa atin. Okay? Para makita nila na meron tayong Diyos, dapat meron po tayong kapayapaan na pwede po nating sabihin sa kanila dahil ang Diyos ay kapayapaan. So maraming salamat po and God bless you po.